Konti na lang po makakahabol na si Grandmaster Wasiso sa mga nangunguna dito po sa ginaganap na FIDE World Cup Championship 2025 na bulol pa. At etong matindi, Magnus Carlsen. Medyo nagdabog po ng konti. Tinapik niya yun ng konti yung cameraman. Yung camera ng cameraman. Papakita natin yung video at ipapakita din natin yung laro kung bakit nagdabog si Grandmaster Magnus Carlsen. Simulan na po natin. Unahin natin ito pong si Grandmaster Wesley So na kung saan sa round number 9 kalaban niya po si Chit Baratam Arabin. Yun. Chitambaram pala to. Chit Baratam lagi ko nasasabi. Chitambaram Arabin. Paano ba? Chitambaram Arabin, ayan ng India. So, puti-puti ito si Wesley. Sinaglit niya lang to. Grabe kondisyon si Wesley. Nag-ipor po. Tumira po ng C6. Karokan ang pinawalan ni Arabin na sinagot lang ng D5 or D4, D5 tapos advanced variation. Tinulak yung pawn. Pagka-advanced, Bishop F5 common po yan kasi kailangan mailabas yan para makapag-E6. Normal development lang. Knight lang po sa F3, nag-E6, nag-Bishop lang po sa may E2, nag-A6. Aba yun, medyo kakaiba yan. Kasi ang common is nagdi-develop po yan na ganyan para makapag-C5 na maaga. Pero ito, ang idea niyan, magsi-C5 pa rin. Aagahan niya para walang ganito tapos Knight pupunta dito. So nakita ni Wasiso yan, gusto mo mag-C5, castling lang ako, at ayan na nga nag-C5 na sinagot ni Wes ng Bishop lang to E3. Pagka Bishop E3, tinirahan naman ni Chit Baratam ng Knight to D7. Mabilis tumire. Akala ko dito pero dahil sa Bishop E3, ayaw niya po kasi na malibre ito, libre kasi. Isa lang nakadepensa. Kaya pumunta dito para depensahan. Yun yung ginawa niya. Wesley So naman, abay, medyo napaisip na dyan. Mabilis tumira si Chit Baratam. Usually, pagka Bishop E3 po, ang ginagawa dito is nagnanay D2 and then C4. Kasi nasa gitna yung king, babasagin mo talaga yung gitna. Pero Wesley So, tinirahan lang ng makunat na approach. Nag-C3 lang. Ayan, medyo matagal nag-isip si Wesley. Halos 3 minuto. Nag-C3 lang. Tingnan nyo oras na, 12 minutes na lang. So, pagka C3 niya po, tumira naman ng Knight E7. Na kung saan, medyo mali na pala yung Knight E7 na yan. Ibalik lang natin, before natin ituloy, ang pinapatira po ng engine is capturein mo to o kaya mag Queen B6 ka muna or if not, atras mo to para pagkatalon dito, may talon agad sa F5, pressure sa Bishop. Ganun po yung ginawa, pinapatira ng engine. Pero ang ginawa nga is nag-Knight lang po sa may E7 na mukhang typical development naman sa ganitong position pero mali pala yan. Kasi pagkatira mo niyan, kakapturein na yung C5 ano ngayon? Meron naman Knight C6 yan. Nga idea niya, no? Ayan, no? Na-pressure yung E5, na-pressure po yung C5. Talagang babagsak yung isa. Abay, meron palang B4 yan. Sasagipin mo yung pawn sa may C5. Kasi pagka-capture niya ng pawn dyan, takes tapos capture, tagilid. Dahil po sa mga ideyang F4, G4, tapos makukulong yung bishop halos. Ang ginawa nga ni Wesley, hindi niya muna tinuloy yun. Tinira niya yung third best move, Knight to D2. Mali pa daw, pero lamang pa rin. Alam niyo kung bakit niya ginawa yan? Well, gusto niya pa rin gawin ito. Kaso, ayaw niya magkaroon ng square dito yung Bishop. Kasi ang nangyari naman dito, si Chit Baratam, relax lang, nag-develop lang. Parang walang nangyayari. Ayan, namula tuloy. Kasi ang dapat daw gawin, i-atras mo agad yung Bishop mo para hindi na matempuhan. Kaso nga, nag-Bishop to E7, nadali na siya. May F4 na Pagka F4, kala mo, relax lang, atras lang. So what? May G4 na. At ayan na nga, kulong yung Bishop. Pwede ka dito. Ayan ito yung ayaw ni Wesley kanina Kasi pwede itong gawin kung wala yung Knight dito. Kaso kakapturein lang yan dahil nga may Knight na sa dito, tapos Queen C2, babagsak. Lakas ng mga pair Bishop Lakas ng mga Bishop, no? Anyway, balik po tayo doon. Ang ginawa ni Chit Baratam, may plano pala siya dyan. Nag-Bishop G6. Sige, mag-F4 ka. Kulungin mo yung Bishop ko. Pero may tricks ako Capture lang, takes, and then Bishop lang po sa may G5.
Ang intensyon niya, pag kinapture mo, takes check yan, makakawala yung bishop, di ba? Makakain pa ng libreng pawn. Kaso tinira lang ni Wesley ng bishop to d4. Ang threat niya po ito. Tapos nakahang pa rin po yung bishop. So ang ginawa niya, napilitang capturein yan. Siyempre, ganoon naman talaga na binawi. And then tumira po ng queen to f6. Very interesting approach. Kasi nga naman, may threat ako dito, mababawi ko, oh. Tapos threat ko na din to eh. Oh, sabi ni Wesley, wala akong pakialam sa'yo na yan. Kinain niya lang mo yung bishop. Siyempre, kinapture yung d4. Tapos, kinembutan lang ng hari. At pagkakimbot ng hari, kinapture yung kabayo. Siyempre, libre. Ito yung panapos. Queen to a4. Grabe. Grabe ka, Queen to a4. Siyempre, napaking move yan. Gusto ko lang ipakita, pag dito po is kakapture lang po yan. Mahirap depensa nito. Yung check is check lang. Isang check lang yan. Kasi pag bishop dito, threatening the queen, threatening a checkmate, aray, aray, aray. Balik tayo doon. Kaya po, ang ginawa is, saan pumunta? Nag-king to f8. Kaso, ang king f8 is ubos agad. Hindi nga ito yung tira. Kala ko ito yung tire. No? Equal lang pala pag yan. Ang tamang tira pala is this. Boom. Grabe pala yan. Walang depensa. Paano mo didepensahan to? Mamatiin ka na, boy. Oh. Ang ginawa niya, sumingit na lang ng queen e4 check eh. Kaso pagkatira ng rook lang sa may f3, di nga bishop f3, rook f3 lang, hindi pa rin madepensahan. Kasi pwedeng bumalik na, kaso may rook takes f7 eh. Mati pa rin. Ganun ang mangyayari. Kaya naparesign na lang po dito at dahil doon, 23 moves, nanalo si Grandmaster Wesley. So, grabe katindi. Ang bilis ng laban. Ngayon, ano ba yung nangyari sa ibang matchup ni Wesley? Natabla po siya kay Bu Shangxi. Ayan. Medyo nagkaroon ng chance dito si Wesley na konti sa endgame eh. Kaso mababa oras ng ending natabla. Ngayon, pagkatabla po niyan, sumunod na game si Max kalaban niya. Nanalo po siya. Kaso ang matindi, sa labanan po ito, grabe, meron yan sitwasyon, sobrang equal lang talaga. Sobrang equal na equal. Ito, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Grabe. Equal na equal po. Equal na equal. Yung time. Tingnan nyo yung time. 3 minutes 33 sila. Pareho, nagulat ako sa live dyan, eh. Pantay na, pantay yung oras, no? Walang labis, walang kulang. Pero, ang pinagkaiba niya ng konti is may pair of bishop. According sa Indian evaluation, this is equal. Ang ititira daw dapat is knight e5 na ginawa na sinagot ng bishop lang po sa may f5, hitting the knight na yung knight na yan tumalon sa may f4. Mas maganda daw sana dito talon niya para dito siya papunta. Anyway, anong pinakaiba niyan kung nandito kesa sa nandito? Kung nandito kasi, walang tagos ng bishop to b6. Ayun. By the way, baka maguluhan kasi kayo, coach, libre yan Yes, libre, pero mati po sa backrank yan. Ayan. Okay? Kaya balik po tayo doon. Ang ginawa nga is knight to f4, going to d3 pa rin. Kaso nagka-bishop to b6, umiwas yung tore, pinin yung kabayo, dinipensahan, and then tinirahan lang ng knight to e4 para atakado yung bishop na kung saan dapat daw umatras ka. Kaso pagkatras, baka makaganito, abay, tumira ng knight d3. Uy, ayun na. Namula. Ang idea niya, subukan mong capturein, edematica, di ba? Kaso nakalimutan niya, may knight to f6 check. Discovery. Bagsak yun to, Kaya dito po, naparesign na si Max Warmerdam. At dahil sa panalo ni Wasiso, so 5 out of 7 na siya. Medyo nakakahabol na. Yun nga lang, natabla po yung sumunod na laban kay Maxim Matlakov. Ayan, napunta sa endgame. And then nag-agree na lang sila sa draw. Tapos, nanalo nga round number 9. Okay? Kay kay Arabin. Arabin na lang para sure tayo. Ngayon, anong nangyari kay Magnus? Ito interesting kay Magnus. Tingnan po natin. Itim po si Magnus sa round 7. Kalaban niya po yung leader ng torneo. Solo lead si Vladislav Artemiev with 5.5 out of 6. Si Magnus naman 5 out of 6. May 2 tabla. Magkalaban sila, puti po si Artemiev nag D4, D5, C4,
E6, ayan, Queen's Gambit decline, Knight F3, Knight F6, develop lang, and then C6, tinirahan ni Magnus ng semi-slab na sinagot ng E3 lang, F3, E3, and then tumira po ng Knight BD7 na sinagot ng mainline normal variation, Queen C2. Ito po yung stalled variation. Napanood ko na to before. Marami po akong nakita na pag tumira ka ng Bishop to D6 or Bishop to E7, yan yung linya, sinasagot po yan ng G4. Tapos inaatake dito. Yan. Pag in-option mo, libre po yan, may ganun. Oh. Kasi nga, ginalaw mo na yung Bishop. Kaso, ang ginawa ni Magnus, ayoko nun, B6 lang ako. Pagka B6, kinapture po yung pawn, binawi siya ng e-pawn, and then Bishop to D3. Tamang develop lang si Vladislav Artemiev. Oh. So, pagka-develop, nag-Bishop to E7 na, nag-castling, nag-Bishop to B7, and then E4. Gusto ko yung ginawa dito ni Vladislav kasi nakita niya medyo hindi pa naka-safety yung king ni Magnus. Buksan niya natin yung gitna. Ang setback po ng pagbukas ng gitna is may capture po At pagka-capture, knight takes, castling lang. So, ang nangyari, isolated pawn. Pero malakas yung gitna, no? Nandiyan yung mga pyesa. No? Ang kagandahan, kahit isolated pawn po yan, ito po kasi medyo hindi paggamit yan, kailangan may tulak yung pawn. Pag tinulak yung pawn, etong pawn na nakabantay, mapapalit naman. So, okay lang. At according sa engine evaluation, medyo close to equal. May konting kurot sa white side. Anyway, nag-knight to E5 yan. Aba, pinipressure niya to na kung saan kinapture. Pagka-takes, capture ng pawn, and then knight takes knight, bishop takes. So, nagkapalit-palit. Slightly better daw po dito ang puti. Ang ginawa ni Magnus, nag-8-6 para hindi makapture. And then, eto no, tumira po ng nobility dito si Vladislav. Kasi ang dating tira is this. Slightly better. Yan daw ang tira. Pero ginawa niya is E6. So, mali pa nga daw. Equal na equal pagka E6. Alam niya kung bakit? Ang goal po kasi ni Vladislav Artemiev, I think ay hindi na para manalo. Para na lang makasurvive at makatabla. Kasi kung titingnan niyo po yung oras dito ni Artemiev, 1 minuto na lang siya. 11 minutes pa si Magnus. Ang laki ng kalamangan ni Magnus. Ngayon, saan ba yung tablang sinasabi ko? Kasi libre po yung pawn na yan, pero hindi kinapture ni Magnus. Gusto ko lang ipakita anong mangyayari pag kinapture. Ano iniwasan ni Magnus? Iniwasan niya po yung bishop takes h6. Ano ngayon? Libre yan. Meron pong sundot na bishop takes c6. Libre to No? Paano mo nasabi libre? Di kainin. May check. At ayan po ang mangyayari. Perpetual. Iniwasan ni Magnus yung tabla na yan. Kaya balik po tayo. Pagka E6, nag-isip si Magnus ng matagal kung paano niya pipilitin. At ang kanyang pilit na naisip, Queen to C7 na mali. Ang tama pala kung gustong pilitin, dito ka pumunta. Dito. Depensado yun, depensado to. Anong pinagkaiba? Kasi pagka Queen C7, may capture sa F7. Hindi mo makapture pala yan. Versado ka palang mag-king move. Di na 1 pawn down ka. Sakit yan, di ba? Losing na yan pag ganyan. Aba, hindi pwedeng kainin, pero kinapture na lang ni Magnus. Bakit ba kasi hindi pwede? Kasi may bishop to D5. Grabe, biglang lumamang ang puti. Mali yung Queen C7 dahil dyan. Hindi mo makapture, libre Nakapin. Nadali. Nadali. Anyway, nag-rook F8 na lang yan. Nasinagot ng bishop to H6. Grabe ka. Brilliant move. Abay, 26 seconds na lang si Vladislav. 7 minutes pa si Magnus. Grabe yung brilliant move na yan. Hindi na tabla habol yan, panalong-panalo na. Kasi pag kinapture mo yan na hindi ginawa ni Magnus, ngisay ka agad with the check. Ayan, ganyan po yung mangyayari. Tapos may threat na mate. Quality down ka, nakabuka pa yung king, grabe. Kaya balik tayo doon. Ang ginawa ni Magnus, nag-bishop to D6, hitting the pawn, na sinagot ng bishop takes F7, capture, and then, grabe, pinakain lang yung pawn. Hindi na dinipensahan, no? Hindi na dinipensahan, nagtuloy-tuloy na pressure lang ginawa. Siyempre, kinapture, kining mo ban lang.
No, pagka king move, nag-bishop to e5, umatras kasi kukulungin po yun eh, kukulungin. Umatras, na sinagot lang ng rook to e1 na ang kanya pong threat ay mag-e-f4 tapos may check na ganun. Okay, sabi ni Magnus, wala pa kailangan mag-e-f4 kasi 5 ako, kailangan mabuhay yung bishop. Magamit man lang, in-f4 na nga. At pagka f4, umatras po yan, chumek. At humarang at pagkaharang dito, medyo nagkamali si Artemiev eh. Kasi ang number one engine move, bishop to g5 lang. Prevent mo lang po yung rook f6. Kasi yan na yung paparating eh. Tapos, iganito mo lang. Ayan, yan daw, lamang na. Pero ang tinira niya kasi is rook to d1. Kasi nga wala siyang time. Nung natira niya yan, 5 seconds na lang siya. No? Anong meron? May rook f6 nga eh. Pagka rook f6, tinirahan lang ni Artemiev ng porsadong tira. Rook to d8. Kasi pag gumala yung reyna mo, may threat na gano'n eh, capture check eh. So, eto, pinakain yung reyna, pero hindi pwedeng tikman na. In case na po na i-grab mo yan, may capture, yan mate. So, hindi pwedeng tikman yan. Ngayon, ano ang tira? Abay, may tira po dito si Magnus na baka makasurvive pa, pero hindi na itira ni Magnus. 1 minute and 28 seconds, ang tira po na dapat niyang gawin is bishop to c6 daw. Hit mo lang to. Kasi ang mangyayari pagka bishop to c6, rook takes f8, capture, persado, capture, capture. Ganyan po yung mangyayari. O, de halos tabla. Pagka-capture mo dito, capture, takes, ayan. So, lamang ng pawn, pero isa na lang. O, may mga bawi nga ata eh. No? May mga ganun-ganun, no? So, ganun, no? Anyway, hindi nga nakita ni Magnus yun pang survive sa ano eh. Ang tinira niya po, nataranta na din kasi naubos na oras niya dun eh. Ayun, no? Naging 37 na lang, oh. Nag-isip siya may isang minuto, di niya nakita yung bishop c6, kumapture po sa may g2 na mali. Kasi pagka takes, okay, rook takes 8-6 ka, kaso pagka king move, paano mo didepensa nito? Dinipensahan yan by playing rook f6, kaso pagka check, wala na. Ubus na, nag-king move yan, at nag-resign na si Magnus. Bakit po nag-resign? Eh, kakainin na po yung F8. Isang tori na kalamangan yan eh. Ayun po yung mga pararating, oh, o mga mating threat na ganun. Kaya po, Magnus, nag-resign dyan, at medyo lang naman, hindi masyado, nagdabog ng konti. Kasi pagka talo niya dyan, alam niyo po si Magnus, kilala yan, na pagkatapos ng laro, nagsiset up ng pyesa yan bago umalis. Lagi ko napapanood sa kanya yan, pero sa pagkakaroon ito, wala. Pagka-resign niya, tayo agad siya kamay, sabay alis. Ngayon, okay lang yun. Madalas nangyayari yun kasi bad trip ka kasi nga natalo ka. Pero may ginawa pa siya. Eto, tingnan nyo po, panoorin nyo yung video. Eto po, so pagkatapos na pong matalo, tumayo siya agad, lakad. Ayan si Magnus, oh. Ayun na, ayun si Artemiev, nasa camera pa, nagsiset up ng pyesa. Iniwanan niya si Artemiev, eh. So, sinusunod po siya ng camera. Busa ka na, tinulak. Ulitin natin. Kasi naman, kung makatutok naman kasi itong cameraman na yan, eh. Alam mo na ang talo, eh. Ayun, oh. Oh, ayun, sinusundan siya. Musa ka na, tinulak. Lumayo ka sa akin. Anyway, yung mga ganong reaction, ano ba masasabi ko doon? Parang sa akin, normal lang eh. Ako pagtalo, wag mo ko kausapin. Lalo na yung pagkatalo. So, pinilit eh. Kasi may tabla na. Eh, obviously naman talaga si Magnus magpipilit yan. It's, kasama yan eh. Nasa pati ng laro yun yung risk na pag gusto mo talaga ng manalo pa. Kaya nga laging champion si Magnus kasi nagtitake ng risk eh. Wala lang, natapit niya lang naman. Hindi naman, wala namang sakitan na nangyari. Parang sinusundan siya. Alis ka sa harap ko. Talo ko eh. Mas bad trip ako. Anyway, anong standing after ng day 2? Pakita po natin. Ayan po, leading si Vladislav Artemiev pa rin, no? So, tinalo niya si Magnus. Maganda performance ni Vladislav, oh. Pero pagkatapos yung talunin si Magnus Arjun Erigaisi and mga pinagtatalo nyo, tabla siya kay MBL tapos Alexis Sarana. Si Hans-Mok Niemann, tie for first. Maganda din performance. Sinalo si Lekwang Lem, oh. Tapos si Alexander Shaimanov. Si Manov, grabe performance itong player na to. Pakita ko lang po, ha. Ayun, no, tinalo si Aris Giri, Fabiano Caruana, si Dimitri Adrakin. Tapos tinalo siya ni Niemann. Magnus, andyan pa rin. Magnus na yan eh. Kahit natalo po siya kay Artemiev, dalawang sunod na panalo.
Ayan. So, 7 points. And then, Alexei Sarana, marami pang 7 points. O, itong Yagis kan Igdormus, bata lang yan, no? 7 points. Noderbeck, 7 points. Tapos, Wesley So, andyan na sa 615 na group. Marami pa rin sila. 615 si Wesley. Ayan. So, 4 na rounds pa yung nalalabi. Nasa striking distance pa yung mga 6.5. I think even 6 points, may chance pa rin. Kaya lang, kailangan nila mapanalo siguro yung 4 na laro. Ayan, no? Si Fabi, Niel Sarin, Yu Yang Yi, Anish Giri, Esipenko, Nepo, Grishuk, Danil Dubov, Idol, Pragnananda, pati si Ivan Chok, maganda nilaro. Not bad, ah. Ayan, no? At marami pang iba. So, abangan po natin mamaya yung last day ng Rapid na kung saan maglalay po tayo. Hopefully, makahabol si Wasti. Sana makaabot sa championship match last round. Sana makalaban si Magnus. Ayan, sila Hanso Makniman. Anyway, pulito po yung coach, PD Master, Daniel Causo. Salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Kita-kits tayo mamaya sa live. Bye-bye. Thank you sa support. That little mouse, cause I'm an albatross.